It was weekend and time for me to have some fun with my son. Kaya lang, may mga hindi naman ako inaasahang bisita. Bianca and Divine. Tita Ninang! Tito Divine! Agad sinalubong na masiglang anak ko ang dalawa sa may pintuan. Oh, ang gwapong inaanak ni Ninang! Binuhat at pinupog agad ni Bianca ng halikang bata. Ang bango-bango talaga! Nakakagigil! Sandro giggled. So how are you, handsome? I'm fine po, tita. Good to hear that. Hi, Tito Divine! He smiled. Hello, baby boy. You look more poggy now, ha? At big boy ka na talaga, Divine said when Sandro kissed his cheeks. Thank you po, Tito. And you also handsome. Yan kasi, bakla, magpakalalaki ka na. Gwapo ka naman daw kasi sabi ng bata. Sabi ni Bianca na ikinasar ni Divine. Yeah, I agree. Nakitawa na lang din ako kay Bianca. Sige, pagtulungan niyo ako. Diyan kayo masaya sabi ni Divine saka umirap. Hindi naman be, we're just supporting you to be a real man. Totoo namang gwapo ka Wala nga mag-aakalang bakla ka sa bihis mong panlalaking yan. Bianca continued pero totoo naman. Tigilan mo nga ako, Divine still protested. Napailing at napangiti na lang ako sa iringan ng dalawa. That's what's happening when they both visit me. Yung katahimikan ng bahay ay biglang umiingay nang dahil sa kanila. Ngunit talagang natutuwa ako na nandito sila. Inanyayahan ko ng dalawang pumasok na sa loob ng bahay. Divine and Bianca brought some foods for us at yun ang pinagsaluhan namin kasama si Nanay Feli at ang apo niyang si Nene. The two also brought some toys and educational things for my son. Kaya hayun, tuwang-tuwa na naman ang anak ko sa pang-spoil ng dalawang ito. When we were done eating, ay niyaya ko sila sa loob ng silid ko. Doon na lang kami mag-uusap at sasamahang maglaro si Sandro. Nag-uusap kami ng mga random na bagay tulad ng nangyari sa bago kong naka-assign na trabaho. Pero naputol yun nang may tumawag sa akin bigla. I excused myself to take the call. Lumabas ako ng silid at kinausap muna ang kanina pa nangungulit na caller. Hey boss, what are you doing now? Ba't ang tagal mo sumagot? Nairitang boses ang narinig ko sa kabilang linya. Ano kasi, may bisita ako ngayon at naiwan ko tong phone sa kwarto ko. Is it your ex? Parang seryosong boses niya at nag-aakusa. Hindi, mga kaibigan ko, si Bianca and Divine. Pwede din ba akong pumunta doon at bisitahin katulad nila? Para makilala ko rin ang pamilya mo. I was shocked with what I heard. No! Nabigla ako kaya napalakas at naparin ang pagtanggi ko. Napalunok ako. I mean, next time na lang, he sighed heavily. May magagawa ba ako kung ayaw mo? Boss, I'm just thinking if you're hiding something from me. Ilang ulit mo na kasi akong tinatanggihang pumunta sa inyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi naman sa ganun. Meron ba? O wala. At bakit ako maglilihim ng walang dahilan sa'yo? Nautal kong sagot. Okay, sabi mo Boss, are you mad at me? No, napipilitan niyang sagot. Sure. Yeah, basta wag mo lang kalimutan ang dinner date natin bukas. I smiled. Yeah, noted boss. Hindi pa sana kami matatapos sa pag-uusap namin na mag-warning tone ang cellphone. Maya-may pingla na lang yung namatay. Napapangiting pumasok na lang ako muli sa silid. Nakita ko kagad ang pagbukas ko ng pinto na inihihela ni Bianca ang anak ko sa tabi niya. Nakatulog na siguro dahil sa pagod sa kakalaro nila. Si Divine naman ay kasalukuyang nililigpit ang mga gamit at laruan ng anak ko sa isang basket na lalagyan. Via, where did you go? Mabilis na tanong ni Divine. May tumawag lang. Sino? Importante ba't lumabas ka pa? Sabay ng tanong na dalawa. Bianca stood up when Sandra was already sleeping peacefully. Hindi niyo kilala. Hindi ko sila sinagot. Alam ko kasing tutuksuhin lang nila ako kapag nalamang ang boss ko yon. Uwe, hindi nga ba? Tumango ako. Then, why do I feel like kilala ko? Napatingin ako kay Bianca pagkatapos i-charge ang cellphone sa tabi ng single sofa na inupuan ko. Hindi nga, I rolled my eyes. If I know si Franco yan, si Bianca. Yup, I agree with you Bianca, si Divine. Napaawang ang bibig ko. Shh, guys, stop it. Magigising ang anak ko sa inyong dalawa. Pag-iiba ko ng usapan. Wait, at bakit kilala mo si Sir Franco, Bianca?
Divine lowered his voice. Bianca stared at him. He's the best buddy of my fiancé. Biglang namilog ang mga mata ni Divine, sabay hagalpak ng tawa. O ba't tawang-tawa ka dyan ha? She frowned. Are you kidding me? Tawang-tawa pa rin si Divine. Of course not. Thank God, dahil nabaling kay Bianca ang topic namin. The two were still talking at nakinig na lang ako sa kanila. Sino naman doon ang fafa mo, Bianca? Hindi ba 5 naman silang magbe-best friend? Yung isa may pamilya na. Si Sir Franco naman ay may Sylvia na. Even Sir Jackson may Miss Amanda na. Then the other one is single at yung isa naman engaged to be married. Sa akin, Bianca simply said. Divine continued laughing. Sus, hindi ka na rin naman pala ambisyosang bakla, ano? Komento ni Divine. Akala siguro nagbibiro lang si Bianca. Hindi ka lang naimbita, ganyan ka na kagad magsalita sa akin. Don't worry, sa kasal namin ni Conrad, kukunin kitang abay ko. I mean, taga-alali ng boda ko. Biglang natahimik si Divine. Natutup niya ng kamay ang bibig. Lumapit pa ng bahagya kay Bianca at kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa at tinapat sa mukha ni Bianca. Shit, ikaw nga to bakla. Oh my God, I'm really surprised. Sabay hampas dito. Aray naman. Ang daya mo ha, bakit hindi ka malang nang imbita? Nakakainis ka naman eh. Pero in fairness, hindi kita nakilala sa picture na to. Pero nakakainis ka pa rin. Sabay irap. I'm sorry bakla, kahit ako nabigla eh. Our engagement is supposed to be held next week pa. But our parents were very eager. Sila pa yata nagmamadali para sa amin ang soon-to-be husband ko. Basta don't worry, okay? Invited at VIP guest kita sa araw ng kasal ko. Bianca winked at him, pampalubag loob. Nakakasama ka pa rin ng loob, Bianca. Isa ka rin, Via. You didn't tell it to me. Si Sir Jackson lang ang nag-invite sa akin. Hindi ko nga alam na engagement party pala ni Bianca. Kahit nga ako nabigla rin, no? Aba, bakit? Kayo lang ba nabigla? Mas ako kayang nabibigla sa bilis ng pangyayari sa love life kong ito. Pero swerte niya naman yatang dalawa, no? Ang gugwapo ng mga Prince Charming nyo. Samantalang ako, Divine said, hindi ko na sila masyadong inintindi. Dahil busy na ako sa pakipagpalitan ng text messages kay Franco. Hindi ko lang pinapahalatang kinikilig ako. In fairness, mahirap magpigil ng ngiti sa harap nila. Via? Nagtaas ako ng tingin sa kanila. Ano ba talagang meron sa inyo ng Mr. Franco Vergara? I frown. Ako naman na nakita niyo ha? Just want to know, Via. Yeah, even me naguguluhan. But the gossips in the company continues. Kayo na ba talaga ng bago may-ari? Umiling ako. Huwag mo nalang silang pansinin. Sa akin ka maniwala. Sa'yo maniwala. Wala kang matinong sagot kahit sa akin. Kaya ngayon sagutin mo ko. Totoo bang may kayo ni Sir Franco? Mahirap kasing ilarawan, even me. Hindi ko alam ang sagot sa tanong na yon. All I didn't forget was, we were just pretending. Go Via, we're listening, si Bianca. Ipaliwanag mo rin sa akin yung trending sa office. Nangunot ang noo ko. Balita ko magkakilala na pala kayong dalawa noon pa at special ka sa kanya. Lastly, may relasyon din kayo noon, am I right? Divine with this eagerness. Oo, inaamin ko, kilala ko siya matagal na. Kaya naman pala. May nakaraan din tulad ni Bianca at Conrad. Si Divine ulit. Ay si Via. Ilang taon na kayo magkakilala ni Franco? Bianca asked me seriously. 3 years. Napansin kong lumingon si Bianca sa anak ko. Napalunok ako dahil pinakatitigan niya si Sandro sa mukha. Alam ko kung anong iniisip niya ngayon. Matalino si Bianca. Marunong magtugma-tugma ng mga pangyayari. Then how old is your son again? She was still staring at my son. Bigla akong kinabahan. Bianca repeated the question when I didn't answer her immediately. 2, nautal kong sagot. Can I see the picture of your ex? I frowned. Ha? Why? Patay mali siya kung tanong. Wala lang. Basta kung meron ka, patingin. Wala na akong pictures niya, I said avoiding her eyes. Sure. Yes. Kinakabahan na ako sa takbo ng tanong ni Bianca. Sige, kung ikaw ayaw mo ipakita, okay lang. Naggibit balikat siya. But I think you're hiding something, she said. Pero sa mukha ng anak ko nakatitig ng matiin. Teka nga, ang gulo naman ng usapan niyo, pinutol ni Divine ang atensyon sa pagitan namin. Just observe, Divine. Mamaya ka na. Bianca faced me again. Sandro looks like him. Ngayon ko lang napansin ha. Your son and the new boss.
Bigla akong nasamid sa sinabi ni Bianca. Oh my God! Gulat na reaksyon ni Divine. No, malayo. No, sobrang hawig. Shit, ngayon na ba nila ako mabubuko? Was this the right time to share my past? Ang buong akala kasi nila ng ama ng anak ko ay yung ex-boyfriend kong si Marvin. Aside from that ay wala na silang alam. Bakit niyo ba kasi inuungkat ang nakaraan? Please change our topic. Sylvia, we're friends, right? I nodded. Ikaw ang nakaraan. I know, ang nakaraan ay nakaraan na. Pero hindi mo maiaalis sa akin ang mag-isip kung sino ama ng anak mo. You never opened it to me since then. Pinaniwala mo kung ex mo yung nakabuntis sa'yo. But to think now, hindi ko pa nakikita ang litrato ng ex mo. And then Divine said, magkakilala na kayo noon pa ni Franco. Then you said, 3 years ago na. Nakatingin siya ng masinsinan sa mga mata ko. Napabuntong hininga ko na marinig ang iniisip niya. Sa tingin ko kailangan ko nang aminin ang lahat ngayon para maibsan na rin ang bigat na dinadala ko. Sooner or later malalaman naman din nila ang totoo. If I tell you, you know the truth, makakaasa ba kung tatahimik kayo? Yes, you can count on me, Bianca said. Yes, ako rin. I'll zip my mouth always. Si Divine. Okay, Franco is the father of Sandro. I finally said it. Oh my God! Si Divine. Oh goodness! Si Bianca, nagulat silang dalawa. Nakamulat ang kanilang mga mata at ang kanilang mga bibig ay nabigla. Sana ilihim niyo to. Walang nakakaalam nito kung hindi kayo lang. Bianca, please, don't say this to Conrad. And you, Divine, I hope hindi to makalabas, lalo na sa kumpanya. They slowly nodded their heads. But how did it happen? We thought his father is your ex. Bianca was still confused. Oo nga, yan ang sabi mo. We met at a bar 3 years ago. I was drunk when he came to me. Natukso akong pumatol sa kanya. Pero naalala ko pa rin ang nangyari kahit nalasing ako ng mga oras na yon dahil kinuha niya pagiging inosente ko. Ang aking anak ay ginawa sa loob lamang ng isang gabi. Nagawa ko yun dahil sa pagtataksil ng ex at best friend ko. Alam ko maling ginawa ko pero nangyari na lahat. Nandito na ako sa sitwasyong ito. And lastly, hindi ko iniisip ang pagsisisi sa ginawa ko because I have my son now. Nakayo ko kung pag-amin. Kailan mo to balak sabihin sa kanya? Bianca asked. Hindi ko alam. Bahala na. Naguguluhan kong sagot. Expensive, billionaire and heir naman pala? Yang anak mo, if I were you, sasabihin ko na sa tatay niyan totoo. Kaloka ka? Ang iba nga dyan gagawin ng lahat para lang panagutan sila. Pero ikaw nilihim mo pa, sabi ni Divine. Always remember this, Via. No one can ever hide the truth. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. I know that, Divine. Wala pa talaga akong lakas ng loob sa ngayon na sabihin ang totoo. And I'm also afraid. Bumuntong hininga ako. Afraid of what? Nakakulot noong tanong ni Bianca. Natatakot ako sa kalalabasan nito, lalo na ngayon na gusto ng mga magulang ni Franco. Ang may kasal siya sa Clara na yon. Handa ko na itong ipagtapat sa kanya pero sadya talaga may pangyayaring hindi natin inaasahan. You're asking me if ano ko siya? Okay, I'm his pretend girlfriend. No way! Divine Heavenly protested. Hindi siya pwedeng ikasal sa iba. May anak kayo't dapat kanyang panagutan. Yeah, I agree. Kaya kailangan mo na itong sabihin sa kanya para panindigan ka na niya ngayon, Bianca said. Panagutan? Are you even insane, guys? Ngayon pa man na malaki na si Sandro? Ngayon pa ba ako maghahabol? For Christ's sake, nakaya ko mag-isang itaguyod ng anak ko nang hindi naghihirap. Look, he's a big and 2 years old already. Anong gusto mong mangyari ngayon? Ang itago siya habang buhay sa ama niya? Irritation appeared on Bia's face. He reasonable naman. We, as your friend, concern lang kami ni Bianca sa bata. Kailangan niya rin malaman na may ama siya at sa side naman ni Sir Franco, as a father, kailangan mo rin ipaalam. Huwag ka namang unfair sa mag-ama mo, Divine stated. Ayoko, baka kasi kahit sabihin ko sa kanyang tungkol sa bata, itutuloy pa rin ng mga magulang niya na ikasal siya. Aasa lang anak ko na magkakadadid na siya. Ayaw ko rin namang maramdaman ng batang baliwala siya sa pamilya ni na Franco. At paano na lang kung pagdudahan lang ako ng pamilya nila and worst pati niya. Alam mo napaka-negative mo talaga. Bakit hindi mo subukan ng malaman mo? Ano bang masama kung subukan mo man lang? Hindi ako nakasagot. Basta buo pa rin ang pasya kung tumahimik na muna.
Darating din naman ang araw na wala na talaga akong choice kung hindi aminin ang totoo. Bianca, Divine, what should I do now? Pauwi na kasi sina mom at dad at pamilya ng ate ko. Yun yung pinaka-problema ko din sa ngayon. You mean, wala rin silang alam tungkol kay Sandro? Magkasabay na tanong ng dalawa. I nodded. Yes, wala. Oh my God! That's a really big problem. Wala bang ibang makakasolusyon yan kung hindi ikaw lang? Bea's voice was laced with concern. May gulay? Paano na yan? Natatakot ako para sa anak ko. What if hindi nila matanggap ang nangyaring ito sa akin? And what if itakwil nila ako at hindi tanggapin itong pagiging dalagang ina ko? They sighed. Magulang din sila, Via. Huwag kang matakot dahil matatanggap nilang nangyari, sabi ni Bianca. Tinapik pa ako sa balikat. Keep praying, Via. Matatanggap nilang napakabibot gwapo mong anak, Divine also said. Nagpapasalamat ako dahil pinapalakas nilang loob ko sa paghaharap ng anak ko sa pamilya ko. What are you thinking? Ang lalim naman ang iniisip mo. Nagangat ako ng tingin sa kaharap ko sa mesa. May I know what is it? Ha? I gulp. Bahagya akong umiling. Wala, wag mo na lang akong pansinin. Darating din ang araw na masasabi ko kay Franco ang lihim ko. And I think this was not the right place. Via, nalamig ang katawan ko nang hawakan niya mga kamay ko sa ibabaw ng mesa. Nandito na ako. Handa ako makinig kung may problema ka. Kindly share? Tingnan natin kung makakatulong ba ako dyan. Wala. I smiled a bit. You sure? Tumango ako. Okay, if that's what you want. But always remember, kaya ko makinig sa anumang problema mo. Please do not hesitate to open up to me anytime, okay? Napalunok akong muli. Kung sabihin ko kaya sa yung totoo, masasabi mo pa kayang katagang yan? I'm sure you'll hate me someday soon. Kasi mas ginusto ko pa rin ilihim siya sa'yo. Nang dumating ng pagkain in order ni Franco ay agad kaming kumain. I observed him. He was very nice and gentleman. Wala siya ibang ginawa kung hindi daluhan ako ng daluhan ng pagkain. Kulang na lang ay subuan niya ako sa dinner date naming yon. Hey, wag mo na kasi akong alalahanin. I can get my foods on my own. Kumain ka ng maayos dyan. But I insist. Boss, hindi ako makakakain ng maayos sa ginagawa mo. Fine, okay. At tinayaan na nga niya akong kumain. Nagpatuloy na siyang kumain. So, where are we going after? Tanong ko na lang nang wala na ako ibang maisip na itanong. I really felt so awkward kahit kasi pag inom ko ng juice ay nakatingin siya sa akin. Where do you want to go? Tanong niya. Pwede na bang umuwi? He frowned. Kagad? Yeah. May pasok na tayo bukas, right? So it's better to go home and rest. Tumingin si Franco sa relong pambisig. It's still early, boss. Let's go out once in a while and have some fun. Saan naman? The relaxing musical bar that I know. Napalunok ako nang wala sa oras. The place where we first met was in the bar. Biglang nag-init ang mga pisngi ko at nag-iwas ako ng tingin. Wala na bang iba pang pasyalan? I swear magugustuhan mo doon. Gaya nga ng sinabi ko, nakaka-relax ang lugar na may life at soft melody na naglalaro sa paligid. Okay, ikaw ang bahala. Yun na lang sinagot ko. Pagkatapos kumain sa isang sikat na restaurant ay dinala ko ni Franco sa bar na sinasabi niya. Maganda nga doon, napaka-romantiko ng lugar at ito'y perpekto para sa mag-couple na talagang gusto mag-relax. Sa gitnang banday may kalakihang entablado na para bang sa mga live band. May mga mesa at makinis na mga upuan sa bawat hilera ng bilog na entablado. Mapupusyaw pang ilaw na ginagamit para mas maganda at kaigay-gaya sa paningin ng kapaligiran. Nawala lang pagmamasid ko sa paligid nang may sumalubong sa amin pagpasok. Hey dude, what brings you here? Isa yun sa nakilala kong kaibigan ni Franco noong engagement party ni Bianca and Conrad. Hindi ko na matandaan kung anong pangalan niya. Napadaan lang, sabi ni Franco, tapos sinila ako sa gilid niya. Sa tingin ko kilala mo na siya, Hendrix. Tukoy niya sa akin. Oo naman, sino bang makakalimot sa kasama mong magandang dilag? Bigla ako nakaramdam ng pamumula ng mukha. Hi Via, good evening. Good evening too. Come on, I'll accompany you to my VIP place, Hendrix said at nauna na sa amin maglakad. Inakay ako ng katabi ko at sinundan namin si Hendrix. Is he the owner of this place? Tanong ko. Tumango siya. Wow, talaga? Yeah, pinapatakbo niya negosyong ito habang abala rin siya sa pag-asikaso sa negosyo ng pamilya nila. Napapatango-tango ako. Huminto kami sa isang sulok sa bandang unahan ng tablado. It was exclusive for their friends only.
Medyo malawak yon at may pabilog at paikot na malambot na sofa sa babasaging mesa. Feel comfortable and relaxed couple, sabi ni Hendrix nang paupo na kami ni Franco sa malambot na sofa. Just enjoy and wait for our specialties later, dude. I'm glad you finally visited my bar. Matagal na rin mula nang huli kang pumasyal dito, ha? Oo nga pasensya na Hendrix. You know, busy lang talaga sa office. As always, wala namang bago sa'yo. Ikaw pa rin ang tipong work first before anything else. Ngumiti lang si Franco. So maiwan ko na muna kayo, ha? Enjoy the place, Sylvia. Sure, thanks. Pagkaalis ni Hendrix sa harap namin ay napamasid ulit ako sa paligid. Halos may umuuko pa sa bawat mesa at halos mapuno na ang lugar. That meant the place was well known at dinadayo talaga, lalo na sa mga marangyaang buhay. Boss, napalingon ako kay Franco. Are you okay? Malumanan niyang tanong. I nodded. Yeah, why? Are you bored? Magsabi ka lang. Hanggang kailan kaya may tatago ni Sylvia ang tungkol sa anak nila ni Franco? Anong gagawin ni Sylvia kapag nagbalik ang kanyang pamilya? Ipagtatapat kaya niya ang tungkol sa anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.